Good morning, good morning, good morning! Welcome to the stage of Nexon TV. The official stage of Scouts Who Wanna Know. Kasama po natin at tayo po ay mapalad dahil narito sa ating tabi ang isa sa pinakamagaling, syempre, na representative ng Department of Education. Dito po yan sa ating 18th National Jamboree. Wala po iba kundi yung Dan Santo, ang Chief Policy Officer ng Department of Education under the Office of Assistant Secretary for Operations. Ayan, good morning, sir! Good morning there, Sir Nixon. Sir, I am very proud na kasama ko po kayo ngayon dito sa 18th National Jamboree. Alam ko na ang ating pong kapartner dito ay hindi lamang syempre ang ibang agency, kundi higit lahat ay ang Department of Education. Sir, ano po ang masasabi nyo ngayon dito po sa ginaganap na Jamboree? Una't una, napaka-unique ng pag-hosting ng Pasay City kasi ang ganda ng venue, ang ganda ng pagkaka-deliver ng logistics and admin. Talaga naman napakaganda na pagkaka-hosting ni Mayor. Kaya very unique ang Pasay City. Kaya naman ito yung, and then isa pa pala, ang National Jamboree ngayon, na-beat niya yung dating largest delegation. Correct. Diba? Dati kasi meron tayong biggest delegation sa Clark. Ngayon, nabit na niya yung biggest delegation in the history ng mga National Jamboree. Ayan, ako talaga totoo po yan, sir. Kasi alam niyo po ba na dati ang World Jamboree talagang hanggang 30,000 lang, pero ito po talaga ay umabot na ng 35,000. Sir, matanong ko lang po, kayo po ay taga DepEd. Kumusta naman po ang support ng DepEd tulad po sa mga ganitong mga event ng Boy Scouts of the Philippines? Yes, actually ang DepEd through the direction and leadership po ni VP Sara Duterte launched the Matatag agenda na kung saan ito yung nagre-relay sa lahat ng mga basic education efforts initiatives ng department. And kung mapapansin natin sa second ta ng Matatag, ay yung second ta, it means take care of learners. Ibig sabihin, yung take care of the learners, ibig sabihin, we need to have a holistic development ng mga learners. And that's scouting comes in. That's why we are really proud and thankful that in terms of taking the learners for holistic learning, development, and providing platforms for life skills development na hindi lang nila makukuha inside the classroom but outside the classroom. That's why, Sir Nixon, it's always that scouting is the counterpart din ng DepEd in providing holistic development sa ating mga learners. Sir, tanong ko lang, kayo po ba'y naging Boy Scout din? Of course, Sir Nixon. Maalala ninyo. Oo, isa ako sa mga naging scout din nyo nung National Jamboree nung nag-press team tayo. Actually, I started, Sir Nix, yung scouting journey ko way back 2007. Okay. Nung nag-join ako, 2006, but my first thrill and nag-open talaga yung door sa akin is 2007 when I joined the National Jamboree at Mount Makiling. So, that very time na nag-join ako ng scouting, it opened many doors for me. Naakala ko kasi, Sir Nix, na yung pag-aaral o yung pagkakatuto ng isang estudyante ay nakakahon lamang sa four corners ng classroom. Pero nung nag-join ako ng scouting, akala ko yung
simple bandaging, yung simple na tying, hindi ko akalain na nagdala siya sa akin sa kung ano yung profession ko ngayon. Wow, Yun. galing talagang na-inspire ka ng scouting. So palagay mo ba itong scouting iiwan mo pa? At wood badge holder ka na pala. I think, Sir Nix, akala ko nga nung nag-take ako ng wood badge at way back 2014 pa, akala ko since na-engage na ako sa government, akala ko tapos na, mabibitawan ko na yung scouting. Baka akala ko graduate na ako. Pero nung dumating ako ng DepEd, parang na-realize ko that pinagpahinga lang pala ako ng Panginoon. God will make you will provide you a path or ways para makatulong ka sa bayan. And I think this is the sign na God paved me the way to come back again home in the scouting movement. Sir, ito, isa pang tanong, ano po ba talaga ang kahalagahan ng scouting sa isang bata? Na halimbawa, yung hindi po, you will talk to children na hindi sila scout. How are you going to encourage them? Alam nyo, Sir Nix, ang scouting, hindi lang siya nagtuturo ng life lessons Alam natin, Sir Nix, na para sa isang bata na magpatuloy sa kanyang journey, kailangan mo ng tumalon sa growth zone mo. For how many years, Sir Nix, na naaalala ko nung before ako sumali ng scouting, I'm always in my safe zone. Akala ko ito na yon. Pero unti-unti ko na lang, meron pa pala akong kayang gawin. Meron pa pala akong kaya pang ibigay. Meron pa pala akong kayang patunayan. And na-realize ko siya because of scouting. Wow. Actually, kung matitingnan natin, yung karamihan ngayon ng mga estudyante ay tinitignan na ano ba ang performance mo sa school. Ang sinasabi ng karamihan, dapat mataas ang grades mo, mataas ang academic performance mo. Pero I proved that wrong kasi because of scouting, alam mo yung, Sir Nix, yung mind growth set? Correct. Yun yung tinuro sa akin ng scouting, yung mindsetting na mag-grow ka, mag-aral ka, at the same time, yung natututunan mo, ini-experience mo sa buhay mo, paulit-ulit siyang ina-apply mo, hanggang sa nagamit ko siya sa college, nagamit ko siya sa profession ko. Ganun yung tinuro sa akin ng scouting. Kaya, always, scouting provides me more positive input sa buhay ko. Kaya grabe yung lookout ko sa buhay. Actually medyo nakaka-dilemma na ngayon. May mga cases tayo ng mental health issues, no? Pero actually nung learner pa ako, naranasan ko siya before ako mag-scouting. Because I feel lonely, I feel solo, I feel I'm not in my peer, wala akong kinakausap. But scouting open doors Doon ako nagkaroon ng maraming kaibigan, doon ako nagkaroon ng maraming especially Jamboree. Kasi mas marami ako nakilala ng mga kaibigan. And then yung mga kaibigan kong nakilala ko sa Jamboree, ay mga nakilala ko, nakasama ko na rin sa gobyerno. So, ang lit ng mundo at ang lit ng development sector. Kaya natutuwa ako that Scout paved my way. More in my in my life, ganon. Ang galing naman. So kwento mo nga kung paano kita naging staff doon. Ayun, paano ba to? 2011 before the 2011 ba 'yon? Before the 11th National Scout Jamboree. Nagpatawag yung sa Bulacan Council pa ako noon. Nagpatawag yung council ng parang call for scout correspondent. Correct. And then nag-apply ako, and then pinadala ako, and then nakapasa, pinadala ako sa National Office for the Training. Sabi ko, anong training? Tapos sabi ng scout executive ko,
journalism. O sige, training, journalism. Nakita kita, nakita kita, nagtuturo ko na ng nagtuturo na kayo nila sir ng sino pa yung isa? Dalawa kayo nun, nagtuturo kayo nun Sir Iligan. Yun, nagtuturo kayo nun. Si Jerome. Sir Jerome. Nagtuturo kayo na din. Alam nyo ba, may context na ako ng journalism sa school ko. Pero, mas na-expand pa siya nung I joined the Scout Correspondent na National Scout Jamboree. And because of you. And, alam nyo ba, sir, nung experience ko sa National Scout Jamboree sa correspondent na nag-training tayo, dineploy nyo kami as a scout correspondent na nagsusulat ng article ninyo, nagamit ko siya nung nag-college ako kasi naging section editor ako ng college newspaper namin because of that. Yun. Parang yung lente nyo na binigay nyo sa amin, lente ng journalist, yung lente ng writer, ng magbalita ka, ganito ganyan, nagamit ko siya. Ayan. Hanggang sa, yun na yung parang sort of extracurricular ko ng college. Talagang school publication na din. Yun ang ko. Yun. Nako, I'm very, very happy for you. Sana habang tumatagal ka, lalong-lalo na nasa DepEd ka, at alam ko naman na kakampi ka ng scouting, ay magpatuloy na meron kaming tao sa loob na katulad mo na siyempre ang puso ay nasa scouting. Nako, thank you very much. Thank you so much po. At sana'y patnubayan po kayo ng Panginoon sa inyong paglalakbay diyan sa inyong journey. Thank you, sir. Maraming salamat po. Thank you.